Ayun, so magandang tanghali mga kasalakot, no? So may i-share lang ako sa inyo, no? Mga challenges ulit, no? Sa system na to. So kung napapansin nyo, ang gamit ko dito is itong pipe na blue. Tapos gumagamit ako ng microtubing, microbarb, tsaka microtubing. Matagal na tong system na to, mga siguro mag-almost a year na, no? Ayan, so nag-harvest kasi kami nung last week. So meron tayong mga bagong binhi dyan. Meron din tayong i-harvest na bukas to. Pero napapansin nyo, medyo lupay-pay siya sa sobrang init. Ang reason kasi is naubos yung tubig ng isang channel natin. Natuyo siya. So ito yung mga yon, ayan o, yung batch na yon. Ayan, 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 ayan. Ayan. Okay. So yun yung challenges ko lagi sa ganitong disenyo, no? Yung may microbarb tsaka microtube. Hindi kasi natin maiwasan yung mga kokopit eh. Yan, may mga kokopit. And yung microbarb is maliit lang siya. So kapag nagkukumpulan yung mga kokopit tulad nito, yan, bumabara siya talaga. Okay. Kinakain ng ano natin, ng pump natin doon yung pump natin. Inigop siya ng pump, tapos madalas na nababaran itong bandang gilid kasi dito sila naiipon. Okay. So ang design, kung gusto nyo mag microbarb na style, is dapat bukas yung ditong gilid para mabilis siyang linisan. Okay, so dapat may maintenance lagi talaga. So in terms of maintenance nitong DFT na to, okay, kung microbarb ang gamit nyo, dapat malinis lagi yung reservoir, walang kokopit na mga ganito. Ano, hindi kasi naiiwasan talaga kasi di ba may butas yung ano, ito yung kokopit na yun. Yan, nahuhulog talaga sila dun sa ilalim. So ang next na gagawin natin dito, tingnan mo, ito okay yung flow niya, di ba? Lakas. Pero dito patak-patak lang. So sa next na setup is tatanggalin na natin tong microbarb. Diretso na. Okay? Tapos i-open natin tong side na to para mabilis linisan. Ang setup din kasi doon sa baba is hindi na siya DFT. Medyo may pagka-hassle lang din siya linisan din. Kasi kailangan mong itaob, no? Hindi mo siya ma-brush galing or malinisan galing dito sa side kasi nga sarado. So dudukutin mo sila, lilinisan ng pagganon, tapos babrushan. Okay, lilinisan. Kumpara sa NFT na open yung gilid. Open dito sa side. So malilinisan talaga natin siya ng pwede natin kuskusin din. Ayan. So malinis naman yung tubig nito, yung mukha lang siyang ano dahil sa mga kokopit. Ayan. So ang maintenance na ginagawa namin dito pag naglilinis is tinataob lang talaga namin to. Tapos iniblad sa araw. Tapos konting punas. Okay, tinatanggalan namin itong mga kokopit na nandyan. Hindi na namin siya nataob ngayon kasi may laman dito sa gilid. Kapag tinaob namin to, kailangan namin isirado tong mga channels na to, which is hindi siya, kailangan namin ipitin or i-close tong mga ganito. So inayaan na lang namin muna mag-flow kasi may paparating naman na bagong seeds eh. Ayan, so yun yung gusto ko lang i-share, no, kasi ito natutuyuan kasi akala mo walang tubig yung reservoir mo, pero ang totoo is ano lang talaga tawag nito, barado lang yung tawag nito, yung channel. Isa din kailangan nyo i-check is yung drain. Yan yung mga drain. Baka kasi na ano din na init, grabe. Tulo-tulo pa awis natin. Mekos-mekos na tayo dito. Ay! Ito. Yan, may tubig pa naman sila. Yan. Yan. Harvest yan for tomorrow, no? Tsaka yung mga nandun sa dulo. Ito lang, isang channel yung medyo, yun na, naputulan nga sila ng supply ng tubig. Pero wag mag-alala sa mga ganyan na lettuce, no? Yung mga lettuce natin mabilis lang makarecover yan. Yan, malambot yung ano nila, oh.
Yan, lupay-pay siya. Pero pag natubigan na siya agad, maya-maya na makaka-recover niya yan. Babalik na yan sa dating ano. Ayan. So, yun lang yung laman natin ngayon kasi kaka-harvest lang ng Friday. So, ito yung bago ng ating mga seedlings, no? Pakita na natin. Ayan. Diba kaganda nila? So, since mainit din, kailangan din natin make sure na may tubig yan sa ilalim. So, wala pang nutrients yan kasi we're waiting for the pH down. Ay, grabe, ang init. Panahon din dito, init. Tapos, mamaya-maya naman, uulan-ulan. So, yun lang, no, mga kasalakot. Ayan, papalitan. Pero ito, mahabang microtube, no? Tsaka microbarb. Hindi to bumabara masyado. Yan, itong channel na to. Doon lang sa gitna. Doon lang sa gitna talaga. Siguro, feeling ko kasi hindi na nakakaakyat yung ano, yung mga kokopit dyan. Tubig lang talaga. Pero dito kasi, direkta siya sa motor. Paakyat pa ganun. So, suggest ko sa inyo, no, kung gagawa kayo ng ganito, is make sure na madali siya i-maintain. Ano yung mga dapat niyo consider? Dapat may access kayo sa reservoir anytime. Pag sinabi kong access is dapat free kayong buksan yan tapos malinisan. Sa ano kasi is hindi. Hindi ko siya mabuksan-buksan kasi may mga pipe dito. Nandun lang yung bukasan sa likod. Kasi yun nga, hindi ko naman masyadong pinag-isipan yung placement niyan kasi yung hindi naman siya binuo as yung dinesign na parang gusto ko ganito na yung style, hindi eh. Patche-patche kasi yan. So, ito yung nauna. Ay, yun yung nauna sa likod. Ay, dito, to. Tapos yun nasa likod. Padagdag lang ng padagdag. Tsaka siningit lang talaga namin yung reservoir dyan. Ayan. Ayan o, kawaway na ito. Nasa channel na ito. Pero maya-maya, makaka-recover na yung mga yan. Okay, so yun lang mga kasalakot.